Magandang umaga. It's Thursday today at papunta ako ng grocery. Mimili lang ng konting mga kailangan, tapos mamaya ay may pasok na naman ako Thursday. Every Tuesday and Thursday late shift ako. So ayun, Black Friday na ngayon dito. Napakadaming sale. Malulula ka kung saan pipiliin mo. Kaya ingat-ingat lang sa pagbili. Kasi pagka nandyan na yung item sa'yo, marirealize mo na lang di mo pala siya kailangan kahit mura. So yung mga binibili po ninyo, make sure na kailangan talaga ninyo. May mga nakabasket ako sa sa Nike, dahil meron din akong gustong bilhin, pero hanggang ngayon nakabasket sila from yesterday, pero hindi ko pa sila binibili kasi nag-aalangan din ako. Talagang nag-iisip ako kung bibilin ko ba talaga or hindi. Kahit saan ka meron sa Nike, meron sa Adidas, Uniqlo, H&M. Mamili ka kung anong gusto mo. Halos lahat ng mga brand meron silang Black Friday sale. Ang maganda sa Black Friday sale, kung nagpapadala ka ng box sa Pilipinas, yan, murang-mura. Murang-mura yung mga bibilin mo kasi halos 50% off. Minsan nasa 70% off pa yung discount kung magpapadala ka sa Pilipinas, or kung bago ka rito sa UK, yan, chance mo na yan na makapag-ipon ng mga gamit na kailangan mo. Just make sure yung mga bibilin mo kailangan mo, kasi kung hindi, pag nakatambak na dyan yan, wala na. Kami akong experience na sa ganyan kaya ngayon medyo maingat na ako dahil nung mga nakaraang mga ganyan mga Black Friday sale, may mga Amazon Prime Day, pag minsan kahit di mo kailangan, binibili mo. So ngayon talagang iniisip ko muna talaga kung bibilin ba or hindi. Maganda rin mamili rito kung yung mga pagre-regalo nyo sa Pasko, kung dito nyo nabibilhin, maganda rin. Kasi talagang sale talaga. Especially sa mga mga pambata, murang-mura nyo na mabibili. Instead na bibili ka ng mga regular price. Meron ding sale sa Christmas, yun naman yung Boxing Day. So hindi naman nauubusan na sale dito Ang importante lang talaga maingat ka. Lalo na kung yung wala kang paglalagyan sa bahay nyo. Like kami, yung bahay namin maliit, limited yung space talaga namin. Natuto ako dati, bumili ako nung mga ilang Black Friday na rin. Yung mga nabili ko, siguro nagamit ko the following year pa. Especially sa mga sapatos. Bibiling ko yung sapatos, tapos hindi ko rin magagamit. Gagamitin ko siya pagka hindi na siya uso. Kasi ang normal na sinusot ko dito araw-araw, uniform. 5 days a week naka-uniform. Pag uwi mo, wala ka naman pupuntahan. Mag-aano ka lang, syempre yung mga gawaing bahay ang gagawin mo. So yung mga gamit na binibili mo, hindi mo rin talaga may enjoy, hindi mo rin talaga magagamit ng gusto. Kasi ang mangyayari, nasa lang sila, nasa box, nakatambak. Tapos minsan wala ka pang paglagyan, mas doble problema. Dagdag clutter sa bahay nyo. Nung bago ako rito, talagang para akong excited ako pag may ganyan And nagtagal na, marirealize mo, hindi rin sulit yung kahit na mapasayo na yung gamit. Pagkatapos nun, wala na. Yung desire mo hindi nauubos hindi nawawala. Laging nandyan yung desire mo na makabili
Pero after that, wala na. Pag nasa iyo na yung gamit, gusto mo na naman ng panibagong mabibili. Consumerism ka nga nila. First world problems. Sa Pilipinas, ganyan din. Kaya lang ang lamang natin sa Pilipinas, malaki yung natin. Hindi naman siguro lahat, pero kami nung nasa Pilipinas, marami kang paglalagyan. Tsaka sa Pilipinas, magagamit mo talaga yung mga gamit dahil mainit, palit ka ng palit. Yung get up mo paiba-iba. Dito yung get up mo, dahil naka-uniform nga naman, hindi na kailangan. Malapit na ako sa Aldi, bibili lang ng konting mga karne, isda. Sawa na yung mga anak ko sa manok. Puro manok na lang. Bibili ako ng salmon tsaka konting kailangan din. Black Friday sale, hindi na ang tagal ng Black Friday sale Dati Black Friday, lang yan, dapat isang araw lang yan, di ba? Ngayon yung Black Friday 2 weeks before nagsisimula na. Kasi unahan sila kung sinong una makabenta. Tsaka karamihan ngayon hindi na nagpupunta sa shops na lang sa mga na lang, sa online na lang. Amazon meron din, may Black Friday deals din sila. Anyway, nandito na ako sa grocery at bibili lang ako ng kailangan. A few moments later. Ito na ako sa Aldi. Tapos na ako mamili. Ito ang mga binili ko. Babayad na tayo at baka malita ako sa trabaho. Ayan, 50 na yan, 2 bag. Umaraw, ganda ng araw, biglang sumikat yung araw. Tayo ibabalik na at baka malate pa tayo. So yun, ganda na sinag ng araw. So namili ako ngayon, hindi na ako nagluto kasi si Jocelyn ang magluluto mamaya. Kasi may swimming yung mga bata mamayang hapon, after school. Tapos si Kuya Seb, ang swimming niya 7 o'clock, 7 to 7:30. 30 minutes lang yung swimming nila every Tuesday. Every Tuesday naman ang shift ko is late shift. Tapos si Jonah ang naghahatid at nagsusundo sa akin. Si Sebastian, siya na lang mag-isa. Si Joakim lang naman ang hinahatid. Tapos bawal pumasok sa loob. So naghihintay lang sa labas kasama ng mga ibang parents. Pagka ganun. Mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. Yung Black Friday. So yun po, kung mamimili kayo, siguraduhin nyo na yung mga bibili nyo ay kailangan nyo talaga. Dahil kung hindi naman, ay itatambak nyo lang yan sa mga cabinet nyo or sa ilalim ng kama nyo or whatever, wherever. Pero ngayon, kung talagang kailangan nyo, this is your chance to get a good deal, a good bargain. Pag tumatanda ka talaga, nagmamature ka Hindi ka na aggressive sa pamimili ng kung ano-ano. Pagka bata ka, kung
ano binibili mo, no? Tapos marirealize mo na lang, ay, hindi naman pala masyadong kailangan to. Kaya tinatanong ko muna, okay lang ba kahit wala to? Nag-mature na si Mike. Dati, hindi. Pero hanggang ngayon, nangyayari pa rin sa akin yung ano, yung ganyan. Pag minsan talagang kahit di ko talaga siya kailangan, dahil gusto ko siya, nagkakamali pa rin ako, binibili ko pa rin. Sino pa naman ako para hindi bumili pag minsan, marupok din ako eh. Ito namang si Jo, kung gusto mo, bilhin mo. Tapos dahil ganun siya, pinagbibigyan niya ako palagi pag kung anong gusto ko, kung anong gusto kong bilhin. Pwede naman eh. Yun nga lang, marirealize ko na lang pagka nasa akin na, ay sana pala ito na lang, sana pala iba na lang. So hindi talaga nag-e-end yung desire na bumili. Siguro natural sa tao yun, no? Diba? Ang dami sasakyan, ha? Hindi sila nauubos. Yun, sakto lang. Pabalik na ako ng bahay. Magla-lunch lang ako. Tapos maliligo, tapos papasok na. Routine yung buhay dito. Mauna ka na. Yun. Pero kahit ganito, very thankful kami dahil isipin mo rito, basta't may trabaho ka, tsaka marunong kang makontento, okay ka. Magiging maproblema ka lang pag marami kang yung hinahangad tapos di mo kayang bilhin talaga, binibili mo. So yun, pagka kailangan talaga, no problem. Pero pagka hindi naman, tapos napapasubo ka dahil gusto mo lang makisabay sa ibang tao, wag na lang. Ano pala, opinion ko lang to, ha. Kung may no-open man sa mga sinasabi ko, tabi-tabi po. Wala akong gustong patamaan. Ang sinasabi ko lang ay sa sarili kong experience lang. Baka sabihin nyo nagmamagaling ako. Hindi po. Sinasabi ko lang yung experience ko. So ako naman lumaki akong practical talaga buhat nung bata ako. Kahit may gusto ako, hindi ako bibili ng bago. Minsan kung pag may second hand na maganda pa, doon ako pumupunta. Kaya nga napunta ako sa sa ukay-ukay business dahil sa ganun ako. Wise buyer ako palagi. At pa ako, ha. Tumutubo din ako madalas. Tumutubo din ako pagka may binili ako tapos ay nako, ano pa to? Ambulance pala to Dapat pala naglakad ako, pero yun nga, malilate ako kung naglakad ako. Kahit pa paano na yung mga basic na kailangan natin sa bahay ay meron na. So nothing to worry. May gatas, may bread. Ano pa ba? May iluluto. So yun, okay na. Basta may iluluto na okay na. Hindi ka na matataranta kung anong gagawin mo. Kasi mahirap mo ibili ng takeaway lagi dahil sobrang mahal. Pabalik na ako at napaka taas na sinag ng araw. So yun po, i-end ko na yung vlog dito dahil papasok na ako. Thank you again for watching, and don't forget to like and subscribe and share and click the notification button para hindi po kayo
nahuhuli para para updated kayo. Yung pong hindi pa mga nakasubscribe, subscribe na po kayo. Thank you.